Ibinunyag ni Arjo tungkol sa ghost project sa kanyang distrito. Viral. Inulan ng reaksyon at komento sa social media ang naging pahayag ng Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde tungkol sa umano'y ghost project sa kanyang distrito. Si Arjo, bukod sa pagiging aktor, ay isa ring mambabatas na kasalukuyan nagsisilbi bilang kinatawan ng unang distrito ng Quezon City. Mula nang pumasok siya sa politika, madalas siya makita sa mga proyekto para sa infrastruktura at kalinisan sa lungsod. Gayunpaman, nasangkot ang pangalan ni Arjo sa kontrobersyal na flood control issue ng Department of Public Works and Highways. Matapos siyang isa sa mga pinangalanan ng mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon sa mga ito, nakatanggap umano ng kickback ang aktor politiko mula sa mga proyekto ng DPWH sa Quezon City. Maring itinanggi noon ni Arjo ang mga paratang at iginit na hindi niya kailanman nakilala o nakausap ang mag-asawang Diskaya. Ngunit sa paglipas ng mga araw, kumalat sa social media ang mga larawan umano ni Arjo kasama ang mga Diskaya. Gayon din ang ilang resibo at litrato ng mga proyekto at donasyong may logo ng kumpanya ng mga ito. Dahilan para muling uminit ang issue. Lalo pa naging kontrobersyal na kumpirmahin ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na mayroong proyekto sa ilalim ng tanggapan ni Arjo na kasalukuyang iniimbestigahan at di umano'y maanomalya at hindi coordinate sa LGU. Sa kabila ng mga isyong ito, nagbigay na ng malinaw na pahayag si Arjo sa publiko. Sa kanyang pagbisita sa ilang flood control at drainage projects sa barangay ng Bahay Toro, Del Monte, Project 6 at San Antonio, idinay ni Arjo na walang multo sa aking distrito. Ayon kay Arjo, walang basihan ang mga akusasyon laban sa kanya at malinaw na may mga aktwal na proyekto sa kanyang nasasakupan. Gate pa ni Arjo, to see is to believe, sabay-sabing dapat ay may tamang koordinasyon upang maging malinaw sa lahat ang impormasyon tungkol sa mga proyekto. Samantala, batay sa ulat ng DPWH Quezon City 1st District Engineering Office, napatunayang verifiable ang 7 proyekto sa ilalim ng distrito ni Arjo. 5 rito ay kumpleto natapos, habang ang 2 naman ay pansamantalang nahinto dahil sa ilang isyong teknikal tulad ng Mariblock Creek Project na kasalukuyang suspendido. Sa ngayon, sinabi ng DPWH na lahat ng proyekto ni Arjo may kumpletong dokumento at photographic evidence. Patunay na walang ghost project sa kanyang distrito. Matapos lumabas ang ulat na ito sa social media, hati ang opinyon ng mga netizen. May mga naniniwalang inosente si Arjo at hindi korap. Gayunpaman, marami pa rin ang hindi naniniwalang wala siyang nakubra mula sa mga proyekto na nasa ilalim ng kanyang tanggapan, lalo pat nauna na siyang pinangalanan ng mga Diskaya. Nabanggit ng ilang netizen ang sinabi noon ni Bulacan Engineering Bryce Hernandez na may proyekto naman ngunit substandard dahil napupunta sa mga kickback ng politiko ang dapat sana'y pambili ng dekalidad na materyales para sa proyekto.